Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. Kakawas ko nga lang pala mga kumarites at nag-almusal nga lang pala ako. Hay nako, walang katapusang gawaing bahay at itong jacket ng aking anak ay basta na lang ang nakadagmang dini kaya inayos ko na. At pagkatapos ko nga kumain ay binuksan ko nga pala itong pasalubong ng aking hipa. Galing nga pala sila ng Baguio at ito nga yung kanilang pasalubong, yung peanut brittle. Thank you sister-in-law. Masarap nga yung peanut brittle at malutong pa. Kumain na nga ako ng almusal dahil alam ko nga na mapapalaban na naman ako sa labahin. Biruin nyo na 4 na araw nga lang ako na hindi maglaba ay 2 timba na naman itong aking mga lalabhan. Sinipag nga ako ngayon dahil kung sa Sabado ko pa nga lahat lalabhan to ay naku mapapagod ako ng husto. Para sa Sabado nga ay kokonti na lang yung aking mga lalabhan. Ito din talaga yung ayaw na ayaw ko pag nag-aalaw dahil mababasa nga ang aking mga paa. Kaya gustong gusto ko rin talaga na makabili ng automatic na washing dahil iniiwasan ko talaga na mabasa ang aking mga paa. Kahit naman pilit kong iiwas sa tubig ay hindi talaga maiiwasan na mababasa. Kaya naman naglalabasan na yung aking mga bari ko sa paa. Biruin nyo, magdamag nga kami nakatayo tapos nakasapatos pa tapos pagdating sa bahay ay mababasa pa yung paa. Kaya naman ang aabutin talaga natin yan ay pasma. Kaya naman iminamanifest na nga natin na soon nga ay makabili na tayo ng automatic na washing. Isa nga din ito sa mga dahilan kaya naman gustong gusto ko talaga ng automatic na washing. Dahil biruin nyo, hindi na mababasa yung ating mga paa at hindi na nga magdodoble yung pagod natin. Sa totoo lang yan ay kalos na kalos pa nga ako galing trabaho pero kailangan nating maglaba. Ang bali-balita pa nga sa company ay halos lahat nga ng Sabado ng February ay may mga pasok. Kaya naman ang mangyayari nga niyan ay magiging isang araw nga lang ang ating pahinga. Paano kung night shift pa tayo tapos magde-day shift ay naku po tutulog nga lang kinabukasan may pasok na naman. Kaya naman deserve na deserve ko atang edit sa February 14 char. Hindi naman sa ako ay nagpaparinig pero baka may tamaan dyan. Pero ito na nga mabalik na nga tayo dito sa ating washing. Ako lang ba o kayo din? Yung yamot na yamot sa dryer lalo na pag maalog. Hindi kasi siya nada-dryer ng ayos. Kung makikita nyo nga ay meron nga akong pot holder na hawak. Isang beses kasi na-ground nga ako dito kaya naman ayan natatakot na ulit akong maulit. Nakakailang pukpok nga ako dito para umikot. Tapos yung pot holder nga ay ginagawa ko nga para mapatigil nga itong pag-ikot ng ating dryer. Dahil medyo may defective na nga itong ating dryer. At finally nakatapos nga rin ako sa paglalaba at ito nga nakadalawang timba na naman tayo. Alam niyo ba kung sino ang may pinakamaraming magdamit sa amin? Walang iba kundi ang napakagaling kong asawa, Char. Dahil kung bibilangin nga ay talaga naman kanya ang pinakamarami. Pero dahil sa construction nga siya nagtatrabaho kailangan talaga marami siyang pamalit na damit. Kaya naman pag nag-aaway nga kaming dalawa yan nga ang panakot ko, ikaw ang maglaba ng mga damit mo. Kaya naman pagka ganun nga ay bigla ngang umaamo. Alam rin na ayaw maglaba ng kanyang mga damit. Ang lulutuin ko na nga lang pala mamayang tanghali ay tapa. Pangulang nga pala yun ng aking anak at yung sinigang nga ay iinit ko na lang. Ay nako, nakakapagod talaga at napakasakit nga sa likod. Na-share ko lang at ito nga yung aking mga araw-araw na ginagawa. Medyo madami-dami din nga itong aking mga nilabhan. At pagkatapos ko nga maihanger ay isinampay ko na nga din. Minsan talaga ay gusto ko ako na nga lang din talaga nakilos dito sa bahay. Dahil yung asawa ko nga ay pag inutusan mo magsampay nitong mga damit ay Diyos ko po gasu-gasumot. Hindi man lang pinapagpag yung mga damit kaya naman parang hinugot sa puwet. Tapos pag siya ang nagsampay ay layo-layo. Ang ginagawa pa niya ay dun sa pinakamataas pa niya inilalagay. Kaya naman ako yamot na yamot dahil masakit na yung leeg ko kakatingala. Pag ako nga ang naglileko may Diyos ko po inaabot ako ng siyam-siyam pag siya ang nagsampay. Yung iba nga ay dito ko na nga lang isinampay sa may bungad para madaling matuyo. At finally, nakatapos na nga din tayo magsampay at magluluto naman tayo ng pangulam ng aking Junaki. Iisa nga pala yung extension namin kaya naman bala ko pang bumili ng isa. Kinuha ko na nga yung extension na ginamit ko dito sa washing machine at dito naman ako magluluto sa labas. Kinuha ko na nga rin yung tapas sa rep at pakiwari ko nga ay frozen pa nga ito. Ang gagawin ko nga ay lulutuin ko na nga ito kahit frozen pa. Hindi ko naman to ipiprito lahat at kukuha nga lang ako ng pangulam ng aking anak. Mas gusto kasi noon ang ipiprito lang kaysa yung ginagawang bistik. O alam nyo na kung ano ang mga ginagawa ng isang working mom. Na pagkadating pa lang ng bahay galing trabaho ay kailangan mo na agad kumilos. Kaya naman saludo nga ako sa mga working mom dyan dahil kinakaya natin mga kumarites. Na pagkatapos pa nga lang ng mga gawain ay tsaka pa lang tayo pwede magpahinga. At naalala ko nga pala ay mag-e-enroll nga pala ako bukas sa aking anak kaya naman kailangan ko nga ng kanyang birth certificate. Ay Diyos ko po hindi ko pa mabuksan itong aming drawer dahil may nakakalang sa loob. Pinipilit ko nga buksan pero hindi talaga mabuksan. Kaya naman ang ginawa ko nga ay kumuha nga ako ng panundot. Maaga nga pala ngayon ang registration para sa mga magi-grade 7. Kaya bukas nga pagkaawas ko galing trabaho ay dadaan na nga ako sa school. At bukas nga isasama ko kayo kung saan magi-grade 7 yung aking anak. Yun pala ay malapit laang sa bahay ng aking biyanan. Kaya naman masisilip-silip at matitingnan-tingnan nga yun ni inay. Mahirap din kasi kung sa malayo ko papapasukin. Ito pa naman batang ito ay hindi pa naman maalam magtawid-tawid. At maigin na nga lang talaga at naandun nga yung aking pinsan na si Ma'am Jen. Yun nga pala ay teacher din doon at naibilin ko na nga rin. Nasabi ko nga ay pag matigas ang ulo ipagalitan nga niya.
Baka mausisa mo nga rin ay napapabarkada na. Kaya maigi na nga rin yung may kinatatakutan siya sa school. At nung nahanap ko na nga yung kanyang birth certificate ay inilagay ko na nga dito sa aking bag para hindi ko na nga makalimutan. Nais ko na nga rin pala itong gamit ko at nakita ko nga pala meron pa nga pala sa akin bigay yung aking sister-in-law. Pinalitan ko na nga din pala yung lagayan ko ng coin purse kaya naman ito na nga yung aking ginamit, yung bigay niyang strawberry na wallet. Thank you po sa pasalubong galing Baguio. At ito nga ang aking bag ay sira na naman ang zipper. Naku, mapapa-order na naman tayo ng bag niya. Nahingi na naman ng kapalit. At okay na nga itong pritong tapa at ilalagay ko na nga lang sa lamesa. Syempre atin tatakloban at baka nga masampa pa ng pusa. At yung pusa pa naman namin dito sa bahay ay napakagaling ang magkalkal. At ito nga sabaw ay okay na nga rin at pwede na nga tayong mahiga. Ay Diyos ko po, nakakangalos. Deserve na deserve ko talagang edit sa February 14, char. Baka makukuha natin sa parinig. Kung hindi naman marinig ay lalakasan ko pa, char. O siya, hanggang dito na lang mga kumarites. Thank you for watching. Bye!